Alam ko po kayo ay mabibless ngayong gabi. Tulad po ng kinoment kanina dyan sa inyong mga phones. Ang maramdamin, pwede na pong matulog. Pero yung mga bagay na hindi nyo kayang sabihin minsan sa inyong mga kaibigan, itag nyo na ng itag. Ako na po magsasabi para makita natin ang liwanag ng salita ng Diyos, lalo na sa topic ng It's not about you. Wow, saan kaya iikot ang mensaheng ito na it's not about you? Well, it's about breaking the idol of self. Yung pagiging self-centered ng isang tao. Alam niyo ba, itong self-centeredness, it just means what it says, yung everything revolves around me. Kung kayo'y nanonood, sinasabi ninyo, everything revolves around me then. So it relates everything that is said or done to oneself. Kaya dito po nagkakaroon ng chaos, ng kaguluhan sa pamilya, tanggapin nyo man o hindi, by nature we are all self-centered. Makasarili. Niisip natin lagi yung tayo. At mamaya makikita natin yung mga sintomas o the marks of a self-centered person. Because self-centered people are very sensitive to their own needs. May mga balat sibuyas ba dyan? Mga mararamdamin, super sensitive sa mga pangangailangan ng sarili nila, but they are very insensitive o namanhid na sa pangangailangan ng iba. You know, self-centeredness and selfishness are the main reasons, pakinggan niyo po ito, why marriage fail. Bakit po kaya? Kasi pwede namang sabihin ng mga mag-aasawa, mahal kita, pero talagang aminin natin, mas mahal niya sarili niya. Di ba? Kasi pag nasaktan na at hindi na malaman kung paano makaka-recover, doon nagkakaroon ng hiwalayan blues. Alam niyo ba, tininan ko sa Google itong mga selfies. 93 million selfies pala are taken each day globally. Can you imagine, napupuno ang mga feeds ng mga taong nagsiselfie, and on the average, a person takes more than 450 selfies a year. On the average, ito ay gamit pa yung mga smartphones. So selfies make up a significant portion of all photos taken worldwide. Kaya majority din ng mga young students say that they take around 1 to 4 selfies a day. At yung iba naman ay 5 to 8 selfies. Kayo kaya, ilang selfie bang inaabot ninyo sa isang maghapon sa inyong mga posts? Or pagka mga may nag-post, tamaan po ay wag magalit. Ilan po kayang mga mukha natin ang nag-a-appear sa ating newsfeed sa isang pag-flash na solo talaga. You know, Christ wants to free us. God wants us to be, to break from ourselves and from self-centeredness, and in order that we might become His lovely bride without spot or blemish. Tingnan natin sa Philippians chapter 2, verses 3 to 4. Sabi rito, don't be selfish. Paki-screenshot nyo po yan sa inyong mga screen. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your interest, but to the interest in others too. So, makikita natin na huwag daw tayong maging makasarili. Isipin natin yung iba. Dahil Jesus Himself is not self-centered, and the nature of God is to give. Kaya kung babasahin natin sa Mark chapter 10 verse 45, sabi doon, even the Son of Man came not to be ministered to or not to be served. But sabi doon, He came to serve others and give His life for us. Yan ang pinakamagandang halimbawa sa atin, si Jesus Christ. And the Bible says that people will become more and more lovers of self. Sa mga huling araw daw, which is ngayong mga araw, panahon natin, sabi dito sa Bible, that people will become more and more lovers of self. Hayaan niyo pong basahin ko ito, at later on, makikita natin ang bunga ng mga pag-uugali ng taong laging nakafocus sa kanilang sarili. 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 2, sabi rito, you should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times.
For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Basahin ko po ito sa Tagalog para po talagang rektahan at magkaintindihan tayong lahat. Ang sabi dito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. And the following verses, pag titingnan natin ng dalawang magkasunod na verses doon, papakita ang several sins o mga kasalanan na sanhi ng self-love. Makikita natin dito nagkakabuhol-buhol ang buhay ng tao. Bakit may mga masasamang pag-uugaling lumalabas? Dahil iniisip mo lagi, it's about you, yung self-love sa sarili, umiikot sa sarili ang buhay niya. And all of this are rooted in self-will. Tingnan natin sa verses 3 to 5. Ang mangyayari daw sa isang taong may self-love o masyadong selfish, they will be unloving, they will be unforgiving, they will slander others, no self-control, they will be cruel. Ano pang sabi doon? They will be haters of God, of good. They will betray their friends. Yan na. Taksila na, betrayal na, kahit si best friend. Reckless. They will be proud. Lovers of pleasure rather than lovers of God. And they will reject the power that could make them godly. Sa Tagalog, isa-isahin natin, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Okay? Kasi iniisip, puro sarili, selfish, self-will. Ito pa isa, walang habag. Mapanirang puri. Nagtataka pa kayo, ba't kayo chinichismis? Bakit kayo ang laging puntirya? Walang pagpipigil sa sarili, nagiging marahas, cruel sa English yun, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil. Kaya ang asawa nagkakaroon ng pagtataksilan. Self-will, padalos-dalos. Mayayabang. O, wag nyo na itag yung mga friends nyo dito. Sabihin mo, #yabang. Tapos puro pangalan nila, no? Maibigin sa kalayawan. Sa halip na daw na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Alam niyo po itong masakit dito eh. Mukha kang makadiyos, pero ang sabi ito, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Puro lang praise the Lord. Puro lang post ng mga verses at mga hallelujah. Pero hindi nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang mga pamumuhay. Sabi ng talata, iwasan ang mga ganyang uri ng mga tao. Diba? Ang lakas ng mga negative vibes ng mga taong gano'n. Yung parang lahat na lang, sila ang issue. Kaya makikita ninyo yung growing out of self-love. Itong mga kasalanan na ito, nagiging covetous, they become boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection. Yan mga sinasummarize ko sa inyo. Yung binasa natin kanina sa English at sa Tagalog, nang wala na talaga kayong lusot, naiintindihan nyo na talaga. Dahil yung mga Ilocano, pag tinagalog ko ng gusto, hindi nila makonect. Dapat i-English and they become fierce, sabi doon, despisers of those who are good. They are traitors, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, and false spirituality. So all of these are rooted in selfishness and self-will. Bakit ko po tinagalang i-emphasize ito sa inyo? Dahil minsan akala natin baliwala lang yung mga ganong kasalanan. Ang ugat pala niyan ay dahil iniisip natin, ako, dahil nasaktan ako, you behave differently to others. Dahil gusto mo ikaw pagsilbihan, di syempre yumayabang ka. Dahil mo mong hinahanap sa mundo na para ikasisiya mo, na para ma-meet yung mga expectations mo. Kaya tingnan natin yung mga sintomas ng self-centeredness. Tingnan ninyo kung kayo ba ito? Pwede na lang sigurong
Alam ka namang baka itong sa part na to walang magpuso-puso, ano? Pero kung nag-amen kayo na parang yan, i-present, pwede na rin magpuso-puso dyan. So, symptoms ng self-centeredness, pride, anger, ba't nagagalit? Ay, laging galit. Ay, umiinit ulo. Diba? Self-pity, overly sensitive, masyadong nang sensitive, depressions, moodiness, kahit hindi menopause, nagiging moody, easily hurt and offended, grudges and other conflicts. So tingnan po natin, tatagalugin natin yung marks of self-centeredness. Note that this is the absence of a servant's having a servant's heart. Dahil pag meron kang pusong mapaglingkod and you are considering the interests of others, then this will not be an issue to you. Pakinggan niyo po ito. Yung attitude na ganito, sabay-sabay tayong umaray, minsan talagang minsan sapul naman talaga tayo rito eh. Huwag niyong pakialaman, ganito na ako. Hayaan niyo ako mag-isa, may sarili akong mundo. Gusto kong mapag-isa. Merong hugot. O kaya yung feeling na may pagkakautang sa'yo ang mundo. Dapat hindi ganon. Dapat ito ang ginagawa, pinag-iisipan tayo ng ikabubuti natin. Or itong mga salitang ganito, wala nang pinagchismisan itong mga taong ito kundi ako. Di ba? Pero ang totoo, hindi ka naman talaga pinag-uusapan. Kasi feeling mo, it's about you. Nakita mo lang umismed. O, tingnan mo, nagbuhol-buhol na sila ng chismis. Friend, tama minsan, diba? Ganun ang mga naiisip. Sabihin ko na lang, o sige, hindi ikaw, yung kaibigan mo. So ako na lang ang laging topic. Yung ganyan mga drama. Wala na bang ibang gustong patamaan ni pastor, ni PH, kundi ako? Iniisip nyo na naman, kayo na lang ang pinatatamaan. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo kilala at yung mga buhay ninyo ay personal ninyo. Hindi ako nag-iisa-isa ng mga tao para sabihin, kumusta na, ano bang chismis sa taong ito? You know, the Word of God, the Scripture is an honest book. It just address the very issues of the heart. Ano pa yung mga sintomas? Yung ganitong salita, yung ano ba mapapala ko dyan? Laging merong dapat pabalik sa kanya. Ano ba pakinabang nito sa akin pagka naman dinisciple ko tong taong ito? Ano ba mapapala ko rito? Ito ang antas niya sa buhay. Puro imbis na pakabig, puro kapabigay. Kaya yung iba, hindi naglilingkod. Ayaw mag-disciple. Bakit? Bibigay pa ng oras. Bakit ko naman tuturuan pa yan? Sarap-sarap namang mag-hangout ng kakilala ko na lang. Wala pa akong iko-correct. Wala pa ako ipananalangin. Hirap-hirap namang may ipag-pray pa. May ka-counsel. Ayoko nga to kay sister na to. Lagi na lang umiiyak. Parang ikaw na rin. Sabi mo, ako nga may problema eh. Tapos may sasalita pa yung iba. Problema din. O, diba? Kasi iniisip natin, sarili lang din natin. Naghahanap naman yung tao ng mahihingahan din niya. So, ano pa itong mga salitang mga nabubuo sa atin? Yung word na natisod mo ko, kapatid. Yan Ang lakas mong maka-insulto. Wow. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Hindi kita papansinin. Ibablock na kita. Wala ka na sa equation dito sa social media ko. Bakit? Ba't mo nasasabi yon? Dahil nasaktan, iniisip, umiikot ang mundo. Ikaw para ka nasa shell mo. At meron pang mga ganitong drama, yung grabe, ang saya-saya ng buhay nyo habang ako rito nagpapakahirap sa abroad. Di ba ga? Yung mga pag sumeldo na, ipadala mo na. Kaya yung iba nagkakandarasuka. Sabi minsan ni Pastor Billy, "Oy nanay, nako, nanonood ka." Nagkakabiruan lang, sabi niya, "Basta ang susi, wag mong ipapadala lahat." Pero OA naman din, pag sinabing, "Grabe, saya-saya ng buhay niyo dyan. Kakasiyahan kayo habang ako rito nagkukuskos ng mga toilets, nagpa-part-time, taga-buha, taga-alaga ng mga batang hindi ko naman anak, tapos kayo dyan. Nagpapakasaya, swimming kayo dito, swimming kayo doon. Tapos sa bandang huli, ikaw pa rin ang masama." O di ba nano-nurture yung mga ganong pag-iimo sa atin? Kasi nakatingin lagi sa sarili na ikaw ang breadwinner, na ikaw ang kawawa.
Or ako na lang lagi ang nagbibigay. Naiisip niyo ba ako pag birthday ko? Yung mga ganon. Pero pag birthday niyo, may mga pasabog pa akong mga pa-deliver sa inyo. Di ba ganyan tayo mga OFW, nagiging mapaghanap tayo? Pero sa totoo lang, pwede namang patayin yung, yung mga self-centeredness ng isang tao. Oo nga naman, ba't mo pa sila hahanapan? Normal din naman kasi na maging grateful din naman yung mga nakikinig sa Pilipinas na hindi rin naman kay parang manhid-manhira na binubukalan ng salapi ang mga nasa abroad na parang paghinga ni kala mo anytime may ipapadala. Tapos iisipin nyo rin naman, itry nyo kayo kaya magpa-deliver minsan dito sa Singapore. Uy, dali mag-aim na kayo dyan. Magpuso-puso kayo. Itag nyo ngayon, pwede kayo mag-tag ng mga kapitbahay ninyo. What I'm saying is this. Life revolves around many expectations ng tao. Na pag hindi tayo nag-ingat, we can just be so open and vulnerable sa attacks ng kaaway. Kaya merong nadidepress, merong lungkot-lungkutan, maraming pera pero malungkot, may boyfriend pero hindi pa rin masaya. Kaya minsan sinasabi, hindi ko na ito kaya, may karapatan akong dapat ipaglaban, alam ko na kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko. Well, those are good to know your rights. Pero pag hindi mo ito na balanse, pupunta ka doon sa self-pity, proud, yung galit andoon. As you will say, ako na lang ng ako, nakatingin lagi sa sarili. Walang nakakaintindi sa akin. Hindi mo ako maiintindihan. O, di ba? Wala kang pakialam. Iniisip mo lang ang buhay mo. Hindi mo na na-meet ang mga expectations ko. Di ba yung iba sasabihin sa inyo, parang may mga kinausap ka dyan, PH. Over the years, naririnig natin ang mga ganitong mga linya, yung wala nang nagmamalasakit sa akin, wala man lang tumatawag o nangungumusta. Naisip nyo na ba rin yan minsan? Wala man lang nangumusta, wala talagang nakakaalala. Or ano ka ba, hindi normal tong problema ko. Yung problema ko, mas mabigat sa problema mo. Aba, pati sa problema ka, nakipag-compete ka pa. Diba? Uy, kakaiba yung sa akin, complicated. Ito yung sa'yo mababaw. Ako dapat ang pakinggan mo. Ako iiyak ng malakas. Kasi kakaiba yung pinagdaanan ko. Nagpaligsahan pa kayo kung sino mas may mabigat na pinagdadaanan. Wala pang nakaranas nitong sakit na dinadanas ko sa buong mundo. O, edi sige, di ikaw na ang nagwagi. Ikaw ang nagwagi, nasa iyo ang medalya ng pinakanasaktan sa balat ng lupa. Kaya yung iba nagtataksil kasi sasabihin, kailangan ko ring isipin ang sarili kong kaligayahan. Pagkakautang ko ito sa sarili ko, yung reputasyon ko, mga plano ko, yung buhay ko. In short, ako. Paano ba ito gagamutin? Kaya ang topic natin, it's not about you. Hindi ka pinag-uusapan. Hindi ka pinagchichismisan. At kung pinagchichismisan ka man, ignore them. So what? Kung sinabing, itong taong to, ganito pala sa personal, sa Facebook, pinaliit niya yung pangan niya, pinatangos niya ilong niya, ang kinis-kinis ng kutis niya, at narinig mo ikaw ang pinaglilibakan. So what? Ikaw rin naman ang gumawa nun. Pinaganan-ganyan mo yung mga ilong mo dun sa selfie mo. Di syempre magugulat yung mga sa reunion ninyo. Kaya ina-update din yung mga picture. Wag yung parang nung 17 pa kayo ang kutis ninyo doon. Pala 50 na kayo. Huwag nga kayong tawa ng tawa dyan. Kasi minsan, serious sa buhay. Ang mga tao, di ba, masyado ng, hindi ko sinasabing, huwag tayong maging fun. We have many ways to express na hindi na tayo maging malugmok. Pero, this is my advice sa inyo. 4 points ngayong gabi, okay? Bear in mind, number 1, that you are not the center of attraction. It's not about you. Kung hindi tungkol sa akin ang buhay, tungkol kanino? Yan naman ang tatanungin naman ng iba. Tungkol kanino ba?
I'm telling you this, malaki giniginhawa ng kalooban pag alam nating ilugar ang ating mga sarili na ang buhay hindi lamang tungkol sa atin. Tungkol din sa inyong mga anak, tungkol din sa inyong mga asawa, sa pamilya, at higit sa lahat yung layunin ng Diyos sa buhay ninyo. Minsan kasi yung ibibigay ng Diyos hindi sa ikatutuwa natin. Bakit kasi Lord, itong gusto ko, bakit hindi itong binigay mo? Kasi ang totoo, hindi ka para sumaya. Not just for you to be happy, but to be holy. Yung holiness aspect ng buhay ng tao, yaan minsan merong sakripisyo, may puputulin, may hindi ka gagawin, may ititigil kang kasalanan para sa iyong kabanalan. Masaya ba yun? Natural di hindi. Bakit ganon? Ayaw tayo sumaya ni Lord na parang maging, kalayawan, gawin na lang kung anong naisin natin, hindi masaya. Hindi kasi about you, kundi about your deliverance, about your breakthrough, about His blessing sa buhay mo. Kaya kung magsasakripisyo kang magdisiplina, may pagkikitid ng daanan, na may bagay na hindi ka nadadaanan, nung araw, pwede mong gawin. Ngayon, hindi na. Hindi lakaran mo yung makipot na daan. Sabi daw, narrow is the road that leads to life. But wide is the road that leads to death. Ang lahat ng may freedom, may maluag. Dito tayo, walang pipigil sa atin. Di sige, gawin mo yun. Pero ang hantungan nun, kamatayan. Ang hantungan nun, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya magtataka ka, ba't ako walang peace? Ba't ako hindi masaya? Kasi sasaya ka lang pag ginawa mong kalooban ng Diyos. Kaya, friend, it's not just about you. It's about God's desire for you. Doon mo isuko ang sarili mo at sabihin mong, Lord, susundin kita. Kahit minsan masakit sa akin. Babatiin ko na to. Kahit ako'y talagang nilapastangan ito kasi it's not about me na nasaktan. It's about what is pleasing to you. Diba? Di gumaan. May peace sa bahay. Hindi nagre-reunion na kayo. Ang sasama pa ng loob ninyo, ang sasarap ng dapat kainin, hindi na lang tuloy sumasarap. Hindi mo na lang tuloy malulon. Umuwi ka pa sa Pilipinas para mag-away-away ang pamilya. Pag sumakit na ninyo, ikaw ang magtiis, magsakripisyo, hindi about you na ikaw din ay dapat na pagsilbihan dahil ikaw umuwi. Di ikaw pa rin magsilbi. Kung yun na ikasasaya ng lahat. Wag mo nang ipagdamdam, ate, kuya, kung hindi naabot ang expectation mo nung ikaw ay umuwi. Kung naubos yung inipon mo sa kakapamili ninyo at sa kakakain ninyo sa labas, wag mo nang kwentahin, sumaya sila. Ikaw din, matuto ka ring mag-ipon. O kung inalagwa mo yun, di sige, ikaw, natuwa sila. Diba? Ang saya dapat ng buhay. Ang laking kagaanan kung ang focus natin, wala sa sarili natin. Na tayo yung inapi, tayo na argabyado, yung victim mentality. Kaya number 1, palayain ninyo sarili ninyo. It's not about you. Submit to the plans of God sa buhay mo. Yun ang inyong pagsumakitang i-pursue. Our pursuit is the Lord Jesus Christ. Number 2, build strong relationships. Hindi yung magtatago kayo. Ayoko nang makipagkaibigan kasi binetray ako. Di ba, ikaw na naman? Ikaw, make friends if you want to have friends. Be friendly. Yan ang sabi sa Bible. Biblical yun. Napakasimple, pero ang hirap gawin yan pag nasaktan ka na. Parang naglalakay ka ng bakod sa sarili mo na ayaw mo nang maging trusting sa kaibigan. Yung mga nasaktan ng boyfriend, iniwan ng asawa. Ayoko na talagang maniwala sa mga lalaking yan. O, diba? Mga dalaga nga, mag-ano nga kayo dyan. Paramdam nga kayo dyan. Huwag maging issue ito sa atin. Build strong relationships. There are numerous areas in our lives where we are still hiding. Kaya ayaw mo mag-build ng relationship, binakuran mo. Ayoko kasi nasaktan na ako noon. Ayokong masaktan ulit. Often because of a bad background, yung being unwanted. Kasi ayaw ka, na-reject ka, or na-abuse ka, o napabayaan ka. Kaya parang sasabihin mo, kaya ko namang mabuhay mag-isa. Very stiff na ngayon ang buhay mo. Di ko kailangan ng kahit sino. Pero what it does is it just develop pride sa buhay natin. Di ko kayo kailangan. Nabuhay nga akong wala kayo.
O kaya ayaw mo na mag-build ng strong relationship sa iba. But that is not healthy. Yung iba sa inyo mahilig magtago, magmukmuk, mag-ipon na lang na mag-ipon para sa sarili. Try. There's a big world around you. Mag-bless ka sa iba. At yan ang number 3 points natin. Number 3 points is give yourself away. It will break the self-centeredness sa inyo. Hayaan mong pakinabangan ka ng iba. Sabihin, oh, ito, mapagsamantala. Hayaan mo na yon, mapagsamantala siya. Napaglingkuran mo siya. Sabihin ng, bakit ang bait-bait mo pa dyan? Ito na ginawa sa'yo. Hayaan mo siya, hindi siya nanalo. Ako. Ikaw ang panalo sa bandang huli. Because you have served and you have given your life away. God has given us new lives from Christ Jesus. Long ago, He planned that we should spend these lives in helping others. Yan ang sabi sa Living Bible ng Ephesians chapter 2, verse 10. That we should spend these lives in helping others. While you decide to help others, you are giving your life away. Kahit pagod ka na minsan, alam niyo, masarap din yung may pinagpagurang nakatulong ka sa iba kaysa yung napagod ka na lang kanonood ng K-drama. Napagod kang kaka-ikot-ikot sa bahay mo, inintindi mo, dami-dami mong mga gagawing ligpitin. Ang ganda naman yung binibisita ka rin kahit, huwag niya akong bisitahin, marami akong ligpitin. Yung parang angas, irritable ka palagi. Yung parang bata-bata mo, pandami mo ng wrinkles. Gusto ko lang naman dalawin, huwag niya akong dadalawin. Hindi ito magandang pagdalaw sa akin. O, edi sige, di wag. Kaya lang, what it does is you're creating a wall. Para mo sinasabi sa mga tao, ako ang i-consider ninyo. Isaalang-alang nyo ako palagi. Pag eto, red flag ako, red flag. Pag wala akong pera, huwag kayong loko-loko sa akin. Di ba? Minsan ganun. Mga nanay natin nung araw. Lord, nanay ko nasa heaven na. Nanay ko nung araw, naalala ko nung maliit pa ako, mapenging G's. Sabi ng nanay ko, kasi hirap na hirap manahi. Tapos ako naman nangungulit mapenging G's nung araw. Ganun ako katanda. G's, masaya na ako eh. Sabi ng nanay ko, G'sing ko ang mukha mo. Ay, naku, takot na ako noon. At iba sa inyo, nadala ninyo kung paano kayo pinalaki ng nanay, ganun rin kayo magsasagot. Kaya yung bang tao, ay, aloof na sa inyo. Magtataka kayo, wala kayong kaibigan, aloof na. So, give yourself away. Sige lang, be welcoming. Baka pala may gustong sabihin sa inyo, may gustong i-open up sa inyo. Daldal kayo ng daldal, ang dami niyong sinasabi. Tapos hindi naman ang issue tungkol sa inyo. Ikaw na naman ang napakwento. Pumunta nga siya sa'yo para magkwento siya, mag-unload. Tapos ikaw na rin ang naging bida doon sa kwentuhan. Alam mo nga, ako rin ganyan. O tapos ikaw na hanggang sa parang, sige na nga, uwi na nga lang ako. Parang ang best, mabigat ang problema nitong pinuntahan ko. Wrong number yata ako. Make a decision to give your life away to someone. Kasi baka yun yung araw na yun, you will save her life. Nag-iisip na pala siya mag-suicide. Inunahan mo siyang buntunan ng lahat ng iyong mga bagyo sa buhay. Hindi na siya na-encourage. Sabi niya, tama, dapat kitilin na tong buhay na to. Kahit saan pala ako magpunta, ganun. Ano yung number 1? It's not about you. Number 2, build relationships, strong relationships. Number 3, give your life away. Kaya na ginawa ni Jesus. He served others. He came not to be ministered to, but to minister to others. And lastly, practice self-denial. Ano ba itong self-denial na to? Sabi ng Philippians chapter 2, verse 4, look out for each other's interest. Minsan may interest ka, pero dahil gusto rin, yun ang may pangangailangan yung kapatid mo sa Panginoon o kapamilya mo, hindi mo na isinaalang-alang yun sa'yo, inuna mo siya. Kasi mas may pangangailangan siya. Yun yung sinasabing self-denial. You're practicing it. Hindi yung mag-iimo ka pa na, sige, yun na lang, huling pera ko na, kahit di na ako kumain. Nagpaawa-awa ka pa. Ang pangit-pangit tingnan minsan. Carry it nicely. Kung last mo na yon. Tapos siya pala ay talagang 3 araw nang hindi kumakain. Ikaw 1 oras pa lang. Hindi sa kanya mo na i-award yung tulong na yon. Self-denial. God is pleased when we know how to, consider others first. Kaya lalo kang ibe-bless ni Lord. Alam niyo ba kung saan ako bless ni Lord sa mga hobby ko? Yung hobby kong magbigay. Sabi ko, Lord, gawin natin to Bigyan mo ako lagi ng pambigay kasi gusto kong magbigay. Ang problema ko minsan wala akong pambigay
Sinubukan ko si Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng pambigay. Pamimigay ko lahat. Sinubukan ako ni Lord. Binigyan ako talaga. Merong nag-abot sa akin ng sobre. When I prayed that prayer after 2 weeks, not sure kung 2 weeks yan, pero ang bilis ng pagdating nung sagot. Sabi sa sobre, Dear PH, ewan ko baka nanonood tong nagbigay sa akin ito. Dear PH, tapos nakalagay doon love, yung pangalan ng apelido nilang mag-asawa. Sabi ko, ba't blanco? Wala naman dedication. Niya sabi ni Lord, alam mo na daw to. E di binuksan ko yung sobre, may $800. Alam niyo ba ang naturalesa ng tao? Isipin ko, may pambili ako, may pang-shopping ako. Ang sabi ni Lord sa akin, di ba nanghingi ka ng pambigay sa iba? Ay, oo nga! Alam niyo ba, laging yung sobre na yon nasa bag ko. Sabi ko, Lord, pamigay natin to. Direct me kung kanino. Sabi ni Lord, okay, bigyan mo na ng $50 tong taong to. May na-ospital sa pamilya nila. Bigyan mo to ng 200. Bigyan mo to ng 100. Ilibre mo siya ng pagkain. Ganyan. Hanggang sa yung kaduluduluhang natira, yung mga sentimo doon, inubos ko para ibigay sa iba. Alam niyo po ba, lumaya ako at iyon ay test sa akin ng Diyos. And the rest was history and God trusted me with more. Sabi ko, wow, 800 yun na. Wala man ako napakinabangan doon kahit 5. Pero, pinag-pray ko yun eh. Try it. Practice self-denial. Huwag mo unahin sarili mo. Lalo pag may iningi ka sa Diyos at pinapanalangin mo, naipigay sa'yo ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Hindi pagkukulangin ng buhay mo. Pag sinabi mong, Lord, parang nakakarami na to sa buhay ko, parang siya na lang sa kanya napupunta yung sahod ko. Huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Hindi ka pagkukulangin. Walang tao naging mapagbigay na nagkulang. Ngayon, pag ang pagbibigay mo, masama loob mo, magkukulang ka. Kasi hindi yun pala bukal sa'yo eh. Kasi kinukwento lang ng Diyos yung bukal na pagbibigay. Kaya nga sabi doon, kung ikaw ay mga nakasimangot, mabigat ang loob, mas mabuti pang huwag ka nang magbigay. Huwag mo ibahagi oras mo, huwag mong bigyan ng time yung iba. Pero pag binibigay mo yung time mo sa iba, hindi baling ikaw ay talagang nagsasakripisyo na ng bonggang-bongga. Sabi nila, itong anak kong itong sarap i-bless nito eh. Kasi laking pakinabang, yung mga gusto kong tulungan, available siya, siya ang ihayo mo doon. Bigyan mo nga ng pera yan. Sabi ng Diyos sa langit, mga anghel, bigyan niyo ng pera yan si Hazel. Hindi pwedeng walang pera yan kasi mahilig mamigay. Talagang, totoo lang yun. Pag hindi ko binantay ang sarili ko, mauubusan talaga ako ng, sabi ko, pinamigay ko na yata lahat. First quarter, itong taon na to, I made a decision. I want to be extra generous. Talagang nilista ko na. This year, nilista ko yung mga giving gifts ko sa mga tao. For my own personal file. To see kung talagang I am more generous this year. Hindi para ipagyabang. Wala akong pinapakitaan nun. Sarili ko lang, wow, good. I outdo yung last year na giving ko. And I'm telling you this, inaabangan ko lalo yung pagbuhos at pagragasa ng pagpapala sa buhay ko. Tatamaan din kayong lahat doon. Lalo na pag nag-comment si Pastor Cathy dyan, tamang-tama siya dyan. Yung mga kapatid ko, naku po, salamat sila, wala ko asawa. Sabi nila, ate, huwag ko na mag-asawa. Sabi ko, di ba para mas masaya kayong lahat, di ba? Masaya naman talaga ang tunay na nagkakaroon ng practicing ng self-denial. Napakasarap ng pakiramdam na hindi nakafocus sa sarili mo ang buhay. You know, if you want to be free tonight, I want you to understand this. God Himself gave His Son Jesus. Hindi niya pinagkait sa atin. Kung sino man daw ang maninimala, mananampalataya kay Jesus, hindi mapapahamak. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maybe this is the first time kayo natag ng inyong mga kaibigan. Narinig ninyo to, it's not about you. Totoo nga naman. Sabi ni Lord, ibigay mo ang buhay mo. Give your life away. Ibigay mo kay Jesus muna, unang-una. I-settle mo yan. I-align mo sarili mo sa Diyos. Bahala ang Diyos sa iba. And if you want to do that tonight, I will pray for you. And then I will pray for some people na alam kong merong struggle sa area na to. Hindi makarecover, hindi makaahon
doon sa mga pockets of resistance sa heart, hindi makapenetrate yung faith, yung life ni Lord sa buhay nila. Thank you, Jesus. You know, His presence is here. I know God wants to deliver you. And if you want to give your life to Jesus tonight, sabayan niyo po ang panalangin ito. Tao sa puso ninyo, sabihin ninyo, Panginoong Jesus, malapit ako sa iyo. Hindi ko maililigtas ang aking sarili. Kailangan kita sa buhay ko. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa buhay ko, Panginoon. Hugasan mo ako sa lahat ng aking karumihan. And magmula ngayon, Panginoon, ikaw na ang maging hari sa buhay ko. I surrender my life to you. You know, if you pray that prayer, I believe that God heard you. Hindi maikli ang kamay ng Diyos para ikaw ay abutin. Sasabihin mo, online. Yes, God heard you through this online sermon. And if you are here listening and you're so hurt, and truly you are a victim, God says you can be free. Don't worry. It's not about you. I want my blessing to flow sa buhay mo. Take your eyes off yourself. Fix your eyes on Jesus. Giginhawang buhay mo. Makakatulog ka ng mapayapa sa gabi. And if you are this person, you want to be set free, pray this prayer. Lord Jesus, I surrender every hurts to you. Sinusuko ko ang lahat ng mga pagdaramdam, pagkatisod, nasaktan. Lord, gusto kong mang-away, gusto kong maghigante. You know, say it to God. And if you want to cry sa mga kwarto ninyo, you can cry and say, Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Naging makasarili ako. Tiningnan ko ang sarili ko na ako ang argabyado. Lagi kong tinitingnan na ako ang api, na ako ang nawalan, na ako ang mas gumastos, na wala akong naipon. Lord, patawarin mo ako. Kaya mong ibalik sa akin lahat. And Lord, tonight, I am giving my life to you. And I make a decision tonight to give myself away. To be of use, to be of service, to help others. In Jesus' name. Praise the Lord. Alam ko, ang iba sa inyo na nanalangin ito, parang may nabunot na tinik sa inyong dibdib. Kagaanan ang ibigay sa inyo ng Diyos. At maging sa pagtulog nyo ngayong gabi, matutulog kayong may ngiti. Kasi it's not about you. It's about His purpose. It's about His blessing that is waiting to be released sa buhay mo. Hallelujah. The favor, the many doors of opportunities na hindi maka-penetrate sa'yo dahil nakatingin ka lagi. Tingnan mo na daw yung sagot ni Lord. Amen? Hallelujah. It is a blessed Sunday tonight. Magkita-kita po tayo ulit next Sunday dahil magkakaroon tayo ng bagong series about servanthood. Kaya inuna natin itong selfishness kasi ito ang blockage to having a servant's heart. Amen? God bless you. I love you. Mwah!